Ano nga ba ang diktadura? Ito ang babasahin natin ngayon. Yung libro, ito ang diktadura. Idea at titik, Equipo Plantel, Guhit, Mikel Casal. Published by Adarna House. Maraming diktador sa buong mundo. Isa na rito ang yumaong si Ferdinand Marcos. Parang pagdidikta ang diktadura. Sinasabi ng isang tao kung ano ang dapat gawin at sinusunod naman ito ng iba para lamang sa kapakanan ng pagsunod. Ang taong nagdidikta ang siyang namumuno. Siya ang Panginoon ng lahat dahil hawak niya ang lahat. Sinusuportahan ng iilan at nilalabanan ng karamihan. Araw-araw, maagang gumigising ang diktador na may init ang ulo. Sisimulan niyang pagalitan ang unang taong makakasalubong niya. Sinusunod siya ng lahat dahil takot sila sa kanya. At yung mga hindi sumusunod o natatakot ay pinarurusahan. Habang nag-aalmusal, iniuulat ng tagapaglingkod na punong ministro ang lahat na nangyayari sa bansa. Ang totoo, iilang pangyayari lamang, yung mga makapagpapasaya sa diktador. Ginugugo niya ang kanyang araw sa pagdidikta. Nagdidikta siya ng mga batas, nagdidikta siya ng mga parangal, at nagdidikta rin siya ng mga parusa. Hilig niyang pasanayaan ang mga bagay, bahay, kanal at tulay. Dahil mahilig ang diktador sa malalaking bagay, ang pinakamalaki sa lahat, dambuhalang museo. Hindi ka maaaring mag-isip para sa iyong sarili sa ilalim ng diktadura. Maaari mo lamang isipin kung ano ang pinahihintulutang isipin ng diktador. Yung mga hindi sang-ayon ay tinuturing na mali at itinatrato ng masama, at yung bukod sa hindi sang-ayon ay nagsasalita pa, ay nababuhay ng mas malala. Minsan ay kailangan pa nilang lumayo para sa kanilang kaligtasan. Kaya ang pinakamatapang ay ang diktador. Siya ang pinakamatalino, ang pinakamahusay, at ang pinakamataas. Walang kaibigan na ang mga diktador. Ayaw niya sa mga tao. Dahil siya lamang ang pinakamatalino, ang pinakamataas, at ang pinakamatikas. Ngunit, kinakaibigan ng iilan ng diktador dahil nakabubuti ito sa kanila. Ipinagtatanggol nila ang diktador dahil hinahayaan ng diktador ang mayaman na lalo pang yumaman. Minsan ay mapagbigay din ang diktador sa mga kaibigan niya at nagkakaloob ng mga bagay na hindi naman dapat mapunta sa kanila. Nagbibigay siya ng lupa na pag-aari ng iba, nagagawad siya ng mga parangal, namamahagi siya ng mga bagay na sa totoo lang ay pagmamay-ari naman ng lahat. Batas din ang diktador dahil siya lamang ang gumagawa ng batas at siya rin ang katarungan. Mga kaibigan niya lamang ang maaring maging hukom. Nais din niyang pamanuan ang militar, ang mga pamantasan, ang mga pabrika, bukid at tanggapan. Sinasabi niyang mas mabuti ang ganito dahil ang mga pamayanan, bayan, syudad at buong bansa ay payapa ng ganito dahil walang nagrereklamo at walang lumalaban. Ipinagmamalaki niya ang kanyang bansa dahil sa kanya ang buong bansa, kaya dumadalo siya sa mga parada, nagdaraos ng mga salo-salo, nagbibigay ng mga talumpati, samantala sawa na ang taong bayan, natatakot, naghihirap, pinagsasamantalahan. Wala silang ginawa kundi magtrabaho at lumikha. Ngunit nag-iisip din sila at tulad ng inaasahan sa pamamagitan ng pag-iisip ay unti-unti nilang napagtanto ang bagay-bagay. Napagtanto nilang hindi naman talaga matapang ang diktador. Hindi matalino, hindi patas. Napagtanto nilang ang katotohanan ay mabuti lamang para sa iilan, hindi patas sa lahat at napakalupit sa iba.
Ngunit hindi nila kayang labanan ang diktador dahil pag-aari ng diktador ang lahat. Salapi, sandata, lupa. Ang pinakamasama pa, karaniwang nagtatagal ang mga diktadura ng maraming taon. Natatapos lamang ang diktadura kapag pumanaw ang diktador o kung sapilitan siyang pinaalis sa pwesto. Minsan dahil pinaslang siya. At agad-agad kapag natapos na ang kwento ng diktadura, magsisimula naman ang kwento ng